Once again, good morning. Buksan niyo yung Bible sa 1 Samuel. First Samuel. Chapter 18. First Samuel chapter 18, tumayo tayo. Sabi nga po sa inyo, kahit tagulan, may mga sakit kayo, tulad ko, ay nagawa ninyong piliin na makapili namin para taguin ang ating dakilang Panginoon. First Samuel chapter 18, verse 10. Akin yung asin yan at saka pipin. Verse 10. Basahin natin. Ready? Nakita nyo? Ready? Begin. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house, and David played with his hand, as at other times, and there was a javelin in Saul's hand. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pong pagbubulay ng iyong salita. Ikaw po ang mag-usap, ang magturo sa amin ng mahalagang bagay at gintong aral na mahahango mula sa mga talatang ito. Espiritong Banal, ikaw po ang magtuturo. Gamitin daloy ang pagpapalang iyong paglingkod. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Isalin mo sa wikang Tagalog ang same verse, sabi ko dyan. At nangyari ng kinabukasan na ang masamang small letter, spirito, saan nanggaling? Sa Diablo? Saan nanggaling? Pwede palang magpadala ng masamang espiritu ang Diyos. Ang alam ko lang, pag sinabing Diyos, ang kanya ipadala, banal na espiritu. Maintindihan niyo later. Why is that so? Na ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay dumating na makapangyarihan. Ibig sabihin, sobra. Uncontrollable, unstoppable, uncovered, kundi talagang grossly manifesting. Malalang lumalantad ang evil spirit kay Haring Saul at siya ay naghula sa gitna ng bahay. Try to imagine that. Preachers, fathers, pastors. If you think that preaching the Word of God and prophesying in the church and in the house and somewhere is just an accomplishment or assignment to be complied, you're wasting people's time and you're exhausting God's grace to nothing, and you cannot achieve anything as per expected result. May inaasahan ka na magiging bunga o resulta na ikaw ay mangangaral, katulad ni King Saul at si David. Habang ganun ang kalagayan,
merong masamang espiritu na makapangyarihang pinadako ng Diyos sa kanyang katauhan, ay nakuha niya pang mangaral. Bayani, ano? At pagkatapos dito, mga kapatid, ramdam ni David na siya tumutugtog na ng alpha ng kanyang kamay gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. Si David ay tinawag ng sundalo, specially hired, to stay in the palace. Kahit bago pa niya napatay si Goliath, ay nagtatrabaho na sa palasyo si David matapos siyang pahiran ng langis, sapagkat si Haring Saul ay dinadapuan na ng masamang espiritu. At ang sabi ng sundalo, tawagin mo si David para aliwin ka. Tutugtugan ka. Para mga miyembro, pagkakuyin, pagod, pag puro preaching at walang kantahan, o ito mo, napasigaw ng malakas si Diyos sa pambihirang kanta ni Carol. Sana yung kanta nene nakapagpapalayas ng masamang espiritu. At tumugtog si David ng kanyang kamay, gaya ng kanyang ginagawa. Oh my goodness, araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw, inaalihan ng masamang espiritu si King Saul. At hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay. Sumunod na talata, verse 11, anong ginawa niya? At sinibat niya ni Saul ang sibat sapagkat kanyang sinabi, aking tutuhugin si David sa dingding. So, merong dingding na manipis. Siguro ito'y anong tawag doon, sasa. Pero nakatakas si David. Tandaan niyo mga kapatid, kapag hindi pa tapos ang Diyos sa akin, kahit mangaral ako sa palengke, hindi ako mapapatay ng Muslim. Hindi pa ako tapos eh. Amen. Hindi ako sasaktan ng mga tao. Hindi pa ako tapos eh. Nag-mission pa ako sa Vietnam. Pero alam ko na, may posibilidad sa kahit na sinong pastor ang mangyari kung ano nangyari kay Charlie Kirk. May posibilidad na mangyari ang nangyari mga kapatid sa mga pastor doon sa Nigeria. Sumisigaw na. Nakita nyo sa YouTube, tinatawagan si Donald Trump, tulungan nyo kami. Pinapatay kami ng walang awa at walang kasalanan ng mga Islamic fundamentalist dito sa Nigeria. Kung kayo mga kapatid, Donald Trump, kung sinasabi mong kayo kapatid, tulungan nyo kami. So yan po mga kapatid, ang sabi dyan, aking tutuhugin si David sa dingding, pero nakatakas si David sa kanyang harap pangilan ng beses. O dalawa. Nag-pray na ba tayo? Nais kong dalhin, i-type mo kung sino po ang ating in charge. Quashing the demonized leadership. Quashing the demonized leadership. Ano ibig sabihin ng quashing? Hindi kalabasa yan, ha? Squash yun. Quashing the demonized leadership. The word quash, Q-U-A-S-H. Quashing the demonized leadership. Meaning to say, reject or avoid, especially by legal procedure. Yung palang pagtutol mo at paglaban at pagsalungat sa malademonyong pamunuan, pag sinabing quashing, ay pwede mong gawin sa espiritual, legal, at wastong paraan. Amen. Papasakali muna ako bago natin pag-initan itong si King Saul. Unity is a combined leadership of the Duterte and the Marcoses.
after his father ended his regime. From 2016 up to 2022, people were expecting that the successor will be Inday Sara Duterte. Not because of her performances sa Mindanao at kung saan man na naglingkod na pala siya. I studied carefully the track record of Inday Sara. He worked with President Pinoy. She worked with President Pinoy. She worked with President Gloria Arroyo. And then she worked under his father, became congresswoman, became mayor. At siya nakapagpaunlad sa Davao City, the most cleanest, the most safety, and the most progressive city in southern part of Mindanao. That's Davao City. Initiated by Duterte, continued by Inday Sara. During the election of 2022, Inday Sara won of 32 million plus votes. In the history, the highest one. Talo niya tatay niya, times 2, 16 lang si Digong. While yung kanyang katandem, pumayag si Inday at pinagbigyan ang Bongbong Marcos. Nakikinig ba kayo? At naging presidente ang Bongbong Marcos sa botong 31 million plus. Kaya kung sa 2028 paglalabanin, sino man ang babatain laban kay Inday, malibang mapatay, ay kinakailangan malampasan niya yung 32 million. Awaken ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig. Nasira, mga kapatid, ang UNITEAM according to the news. Sa pagramdam niya, kasama niya si Art Gonzales, na speaker ng former President Bongbong Marcos. Tama ba ang apelido? Art Gonzales. Nalimutan ko. O Gutierrez. Bago si Inday Sara umaklas sa UNITEAM, sa present administration, ito munang taga-palasyo. After 3 months, nakaluklok, umaklas siya. Dahil nakita niya ang lantarang korupsyon. Nandiyan ba kayo? And then pagkatapos yan, mga kapatid, si Sara naman, na yung 5 billion na kanyang allotted, ayon sa pinag-usapan nila sa DepEd, ay kinukuha po ni Romualdez. Ginagayat niya. Silang dalawa ni Zaldico. Yan ang naman napapanood ko. Hindi pumayag si Sara. At dyan na nagkausuhan, mga kapatid, bago pa ang flood control ng insertion of budget sa 2025-2026 na dinagdagan ni Romualdez ang budget ng 18 billion. At sin dalawa ni Zaldico ang maghahati sa sobrang budget ng DepEd ng 13 billion. Idinidiin si Sara, mga kapatid, sa confidential fund bilang Vice President at palibasa ang tatay niya ay prosecutor at nasa tabi niya. You are not accountable to say anything and to explain anything sa Quadcom, kundi sa COA lang. Nanggigigil sila. Unang plano ay tinatawag na People's Initiative para maging parliamentary form of government nang sa ganoon si Bongbong ay mag-extend ng kanyang presidency. Nandiyan ka kayo? Hindi nagtagumpay at nabuking. At ang sunod pong plano, mga kapatid, ay impeach si Sara Duterte na pinakamalakas na kalaban ng current administration. Sumalang sa impeachment at kung ano-anong batiko sa confidential fund, gigil na gigil ang Kongreso sa 125 million. Sara
secretly enjoy her silence because it was wrong premise to declare the confidential fund sa Quadcom. She will only declare the confidential fund, mga kapatid, sa COA. At dahil nagkaroon ng recession and prolong sa impeachment against Sara, ang sunod nilang pinagdiskitahan ay ipinakip sa ICC illegally si President Rodrigo Duterte para hatulan sa banyagang korte. Di naman siya natakas, di naman siya natakbo, handa siyang makulong, basta sa bansang Pilipinas lang siya litisin, pero nag-violate din sa rule of law. Mga kapatid, ang current administration, ginamit si Torre, akala ni Torre tama ang kanyang ginagawa, ngayon si Torre ay ginigisa sa sariling mantika, sising-sisi siya, umaklas na rin, tinanggal siya nitong si Bongbong Marcos, nandyan ba kayo? At ngayon ay lutang itong si Torre kung saan siya kakabit sapagkat nagamit siya ng administrasyon. Si Bronner ng AFP, Chief of Staff, ay nakita sa video na binayaran ni Romualdez para hindi suportahan ang people power thrill at manatiling controlled and tame ang militar dahil naunahan na silang mabayaran, mga kapatid, ni Ko at saka ni Romualdez. You know the story, you know the news. Malibang iba ang TV ninyo at saka ang YouTube ninyo. O talagang bulag lang kayo. So 8 years old na si Digong, ang Senate ay nakikiusap pauwiin at dito litisin alang-alang sa kanyang kalusugan, sa mga gamot na kanyang kailangan. Ngayon si Digong ay parang nagsasalitang duwende dahil meron ng problema sa kanyang vocal cord. Hindi niya naiinom ang kulang-kulang 50 gamot na ipinagkakait ng ICC. Hanggang si Sara ay binabalikan ngayon. Nakaramdam ng death threat, mga kapatid, si Sara. Kaya hindi kayo magtataka, si Sara ay meron tinatawag na counter-attack sa isang madilim na news ng sarili niyang expose. Pag napatay ako, isinisigaw ko sa mga kakampi ko, igaganti niyo ako. At minagnify uli yun ng administrasyon. Ang sagot kasi ganito, kung mapatay ako. Hindi naman napapatay, hindi lalaban. Are you with me? So totoo sa ating bansa ngayon ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Nasasala nila ang mga langaw, pero hindi nila nakikita ang haliging nakabalagbag sa kanilang mga mata. If you love the Philippines, 1.5 trillion rally ang naganap para ipagsigawan ng ordinaryong mamamayan. Ultimo ang senior citizen ay sumisigaw, ibalik ang pera at mangulong at dapat mangulong. Lumantad ang mga Marines sa mga sundalong may bitbit ng 50 suitcase na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon piso na dinala sa hotel ni Zaldico at ang kalahati idiniretso kay Romualdez. Pero nakalulungkot, mga kapatid, ni isa sa pinatutuga sa Congress at sa Senate ng mga testigong matibay na ito, na may matibay na ebidensya, ay wala pa hanggang ngayong nangungulong. Right. Tama ang sinabi ni Malu, pag walang kakayahan ang mga maralitang Pilipino para kamtan ng ating hustisya, ilalantad ang kabuktutan ng korap na liderato sa magitan ng pagbaha. Katulong ng Pilipinas ang baha sapagkat gumuho ang maraming flood control at tinabunan ang buong Pilipinas sa iba't ibang panig ng daigdig, particular Metro Manila, ng baha. Alam natin yung mga hinaing na nagpupuyat sa hanap buhay.
Mga gumigising ng madaling araw sa iba't ibang kumpanya na hindi pa sumasahid sa kanilang kamay ay bawas na, mga kapatid, ang tax. Okay ang tax. Yan ang sinabi sa 1 Samuel. If you demand king like Saul, be sure that you're going to give your tax. And Jesus is not against taxing because He said, ibigay ang kay Cesar at ibigay ang sa Diyos. Makinig sa akin. Kung ang Pilipino sa kanyang bansa'y obligadong magbigay ng buwis, 10% sa authorship ni Ralph Recto, 12%, anong sabi niya, pagka binawasan natin ang tax na 12%, ay malulugi taon-taon o buwan-buwan ang Pilipinas ng 300 billion. Ang sabi po ni Kiko Barsaga, palagay ko, hindi pagtataas ng tax ang problema, kundi hayaan natin ibaba ang tax at doon natin kukuhanin sa mga politikong nagnakaw na ibalik at bayaran, walang nakawan, maginhawa ang bansang Pilipinas at hindi tayo uutang sa ibang bansa. Hello? Quashing the demonized leadership, that is the title. Paano natin tutulan? Paano natin labanan? Paano po natin, mga kapatid, ika nga pabagsakin? Sa legal na proseso. That's the very clear meaning for the word quash. Reject or void, especially by legal procedure. Reject or void, especially by legal procedure. Pastor, nawawala ka na sa hulog. I pray for all government officials. Every prayer meeting we are here, we're praying for the President, we're praying for Senate, we're praying for House Speaker, we're praying for Congress, we're praying for Mayor, we're praying for Congresswoman Beatrix, we pray for our Barangay Captain Bong, we pray for Consihal Jess, because we love our country. And we believe that our leaders of the land need the presence of God. And since He promised, righteousness exalteth a nation. But let me tell you something. Our country is no longer led by righteousness. It is being demonized. Hello? Tatagalogin ko, tatay. Ang ating bansa'y hindi na pinatatakbo ng matuwid na pamamahala. Ang ating bansa'y pinatatakbo na ng dinidemonyong pamunuan. You better check the word in your cell phone, and I'm waiting to show me the meaning, at magugulat ka kung anong ibig sabihin ng demonized. Please type for the word demonized. Sino mang unang makakakita bago tayo magpakalalim para maintindihan ako ni tatay? Quashing the demonized leadership. What do you mean by demonized leadership? The meaning here, as wicked, unsafe, and threatening governance. Wicked, threatening, and unsafe governance. Buktot, masama, hindi ligtas, abuse. That's the meaning for the word. At punong-puno ng banta at nakahihintakutang gobyerno. As I reveal to you what happened to King Saul, Gelo, it's just history itself happening in our country today.
Sabi ni Jess, ba't kung maipagpe-pray ang mga miyembrong hindi na doon sa prayer meeting, gusto lang nilang sila ipanalangin. Tama ba si Jess? Mali. Tama. O, babalik na rin kita. Ba't mo na iba panalangin ng gobyernong pinapatay ang mga Pilipino? Tingnan po natin ang leadership ni King Saul. Siya po ay sinabi ng Panginoon, hindi mo pinatay ang haring Amalek, hindi mo pinatay ang tupat baka, sinuway mo ako. That's the first offense. Second offense ni King Saul, nangahas kang ikaw ang maghandog, nainip ka, pinangunahan mo ako, ikaw ang naghayin ng handog na susunugin sa halip na trabaho yan ng propeta at saserdote. Ikaw ay hari, wala kang kinalaman sa trabaho ng templo. Dapat ikaw ay nasa palasyo. Pero pinangahasan mo, nag-crossline ka, ang trabaho ng simbahan, pinanghimasukan mo. Are you with me? Kaya pagka ang mga politiko ay laban sa Biblia, ang mga politiko ay laban sa aral ng salita ng Diyos at laban sa itinuturo ng pastor, dinidemonyo na leadership yan. Hello? At ang sabi ng Panginoon, wala na tayong time para buklatin. Trust me, it's in the Bible. Ang sabi ng prophet Samuel sa kanya, ngayon lang, ikay maghahari. Bukas makalawa, tapos na ang iyong kaharian. At doon ay naramdaman mga kapatid ni King Saul, araw-araw, sabi ng talatang ating binasa, na siya'y inaalihan ng masamang espiritu. Araw-araw. At kinakailangan si David na hindi pa pumapatay ng Goliath ay tumugtog ng kanyang alpha para aluin mga kapatid si Haring Saul na dinidemonyo hindi makatulog. Are you with me? Nakaranas siya ng maraming talo, maraming namatay, maraming nalugi. He is beginning to suffer the consequences of his disobedience. At lalong nagkaroon ng tinatawag na galit si King Saul. Nandiyan po ba kayo? Alam mo kung anong galit niya? Pipili ang Diyos na hindi malayo sa palasyo niyo matapos niyang mapatay si Goliath. Sumigaw ang mga tao na may tabreta, mga babae, napatay ni Haring Saul ang 1,000. Samantala napatay ni David ang tig sa 10,000. At nag-alburuto na ang damdamin nitong si King Saul. Ano bang tawag sa Tagalog doon, Gelo? Laksan mo. Ha? Nainggit. At pinaypayan ng Diyos ang inggit sa puso ni King Saul. Lalo pa nung hanapin na habang siya'y ika nga naghahanap mga kapatid, panganay, hanggang sa pampito, walang qualified doon na anak ni Jesse. Sabi niya, wala ka na bang ibang anak? Ang sabi ng Panginoon, hindi sa 7 ito. Ay, meron pa akong anak. Naroon nag-aalaga ng iilan kong tupa. Dalhin mo rito. At nakita ng propeta at ang banal na espiritu ay nagsabi kay Prophet Samuel, that is what the man. At binuhusan niya. So humanga ang tao kay Haring David. Sabi ng talata sa Biblia, at nakuha ni David ang puso ng lahat ng mga tao. At samantalang itong si Haring Saul, basahin natin kung anong damdamin ng Haring Saul, kung bakit natin binasa yan.
1 Samuel chapter 18, verse 7. At nag-aawitan, matapos ang panalo niya kay Goliath, at nag-aawitan ng mga babae sa kanilang pagtugtog. At sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang at ni David ang kanyang, the word laksa sa English ay 10,000 and thousand and thousands. Pag libo-libo lang yan, ay hindi yan aabot ng 10,000. Pero pagka laksa na, it's 10,000 and above. So, mas marami. Eh, sino mo pumatay kay Goliath? Si Saul o si David? Who? Alright. Klaro yan. Iniisa-isa ko lang. At talon tayo mga kapatid sa verse 8. At nagalit na mainam si Saul. At ang sabing ito ay ayun na. Isinama niya ng loob. At kanyang sinabi, kanilang inilagay kay David ang laksa-laksa at sa akin ay kanyang inilagay ang libo-libo. May kadugtong na dulo, gilot, lamang. So may pahid ng yan? Ingit. At ano na lamang ang kanyang tatangkilikin, tingnan niyo yung conclusive niya. Jumping into conclusion, which is tama. At ano na lamang ang tatangkilikin na David, kundi, ano tatay magkalayo? Ang kaharian. Kaya ako naniniwala, tapos na ang Marcos. Ang daming political analyst, sabi niya, sinira ng tatay mo sa pakikipagkutsaba sa mga magnanakaw ang ibinangon ninyong imahen at rehimen. Sayang ka, Sandro Marcos. Yung iginugugo nilang Sara, hanggang ngayon buhay pa. Tingnan nyo ang damdamin mga kapatid ng mga dinidemonyong leader. Tingnan nyo ha, at inirapan ni Saul, parang babae, Leader ba yan? Hindi napigilan ang kanyang emosyon, emotional weakness. At inirapan, Tagalog. At inirapan ni Saul, sino? Hindi naman si Samuel si David, mula sa araw na yon. Sunod na talata, verse 10. At nangyari na kinabukasan na ang masasamang, ang masasamang espiritu na mula sa Diyos ay dumating. Anong klaseng pagdating? Anong klaseng pagsanib? Anong klaseng pagtira? Anong klaseng ikangay pagkontrol sa isang tao na masamang espiritu? Hindi basta sanib lang, Kiko, na kayang i-cast out ng isang tao. With all of my heart, ladies and gentlemen, Saul is saved king. In the Old Testament, ang banal na espiritu umaalis. Pag nagkakasala, ang Old Testament, tatay magkalayo, na hero, patriarchs, kings, judges, prophets, umaalis ang banal na espiritu pag nagkakasala. Are you with me? So, ang buhay at lakas ng pamunuan at kapangyarihan ng isang pinahiran ng langis na pinuno ay hindi dahil sa kanyang graduate siya sa Harvard, o graduate siya sa Beda, o kaya graduate sa UP, kundi mga kapatid, hindi rin ang kanyang experience. Si David walang experience. Kundi yung kaluguran ng Diyos piliin ang kanyang pinahiran ng langis. Are you with me? Okay. Prophetically speaking, Genesis chapter 15, sansya na kayo, si Pastor ay maligoy magturo. Bago mamatay si Jacob, ang 12 anak ay pinangakuan niya
ng kanya-kanyang mga gampanin sa hinaharap. Number 1, Ephraim, sila ang mga sundalong magtatanggol. Number 2, Manasseh, sila ang magbubungkal ng lupa para itustos sa mga sundalong Ephraim. Number 3, Levites, saserdote, sila ay magtatrabaho sa templo at wala silang lupang mamanahin kundi ang Diyos ang kanilang bahagi. Number 4, nakikinig ba kayo? Judah. Ang Judah, mga kapatid, sila po ang pagmumulan ng pagkaharing lehitimo ng bayang Israel. Saan ang galing ang dugo ni King Saul? Benjamin. Saan ang galing ang dugo ni David? Judah. Therefore, the legitimacy of kingship of King Saul compared with the legitimacy of leadership of David. The kingship, listen, of King Saul was just a permissive will of God. Say it again, now. Ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos, pero pinayagan niya. Parang anak mo, anak, huwag ka muna mag-aasawa. Mapili, nagtanan, ayun mo, gagawa mo pa. Right? Hello? Dapat nasa ministry ka. Anong ginawa mo? Nag-quit. So, mangyayari bang ikaw ay mag-quit kung talagang tinawag ka ng Panginoon? Ang tawag doon, permissive will of God. Masakit sa puso ng Diyos pero wala siya magawa, kundi payagan ang ginusto, pinili ng tao, pero abangan mo sa dulo, ang ipinipilit ng tao ay merong paniningil na konsekwensya sa hanap buhay, sa politika, sa karir, pag-aasawa o paglilingkod sa Panginoon. All of these are major decision na kapag ka ang tao ay nagpilit ng kanyang gusto, hindi totoo sa kanya ang Matthew chapter 6 verse 9. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Anong sunod doon? Thy kingdom come, then thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, yung gobyerno ng langit, ibababa niya sa lupa. So mga kapatid, may will ang king. Pero sinasalungat ng tao, katulad na nangyari kay King Saul, ay ipinili ng mga tao, give us a king like the other nations. Ang sabi ni Samuel, we have sovereign king. And that's God, and He is leading this nation through His prophet. No. We want a human king. So ang malaking pagkakaiba, tatay, ng human king, banggitin nyo sasabihin ko, human king is monarchical. Go. Ibig sabihin, paghahari ng tao. Divine king means theocratic. Go. May pinipili at ginugusto ang Diyos. Therefore, parang sumingit lang si King Saul. At dahil tao ang pumili, pinahintulutan niya at sa dulo ng kanyang pamumuno, mga kapatid, ay magmamanifest na talaga merong expiration ang kanyang leadership. Parents, listen. Father, listen. Pastor, listen. Business owner, listen. Politician, listen. What you have in position is not because of you, but because of the will of God. Make it a point that your leadership is aligned with theocratic form of government. Pag sinabing theocratic form of government, hindi kagustuhan ng tao. Medyo nalulungkot na ako sa kongresoman natin kasi sinasabi niya, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Wrong. The voice of God should be obeyed by people. Tama? Yan ang nangyari kay King Saul. So maraming gobyerno ng tatay sa kanyang pamilya, ako ang masusunod. Makinig. Makapagpapasunod ka lamang kung ayon sa Biblia ang iyong pagpapasunod. Ako ang boss ng kumpanyang ito.
Makapagpapasunod ka lang sa kumpanya kung ang iyong pamumuno ay ayon sa turo ng banal na kasulatan, lalo na sa Ephesians chapter 6. Makinig. Ako'y makapagpapastor lang pag ang aking pong mga binabanghay sa pulpito at patakbo sa buhay ninyo na ipinagkatiwala ng Diyos ang inyong mga kaluluwa, kapag sinasabi ko, hindi ko opinion, kundi banal na kasulatan. Hello? Nandyan ba kayo? No wonder lalabas ang dinimonyong pamunuan. Go back again to the text. Sinibat ni Saul si David. Ilang beses siyang tumakas? Hindi lang dalawa, marami. Aaluin siya ni Jonathan, balik ka na. Napagpaliwanagan ko na ang tatay. Okay na siya. Mahal ka niya. Kaya ang ginagawa yun, mahal ka niya. Naalala ko mga kapatid, yung Leon, nakita yung fox, F-O-X. Ibig sabihin yung asong alamin. Eh nahawakan agad sa liig. Gusto mong kainin kita ng buo? Ayaw ko po, ayaw ko po. Kung ayaw mo, dahil kulang ka sa akin, maliit ka masyado, ihuli mo ako ng malaking usa. At siyang kakainin ko sa halip na ikaw. So ang ginawa ni Fox, pumunta, uy, usa. Nagbago na ang leon. Ang sabi niya, kung ikaw ay sasama sa kanya, ikaw ngayon ang papalit sa kanyang trono bilang hari ng gubat. Talaga? Sumama ngayon. Pagdating doon sa kuweba, nilapak mga kapatid ng leon, tanggal ang isang sungay. Nakatakas ang usa. Niloko mo ako, sabi mo kung papalit na hari, pero papatayin ako ng leon. Sinadya ng leon yun para pag nilagyan ka ng korona, walang masasabitang sungay. Ganun ba yun? Kaya saan ka ulit? Dinala ulit, sunod itong si Usa. Dinala sa kuweba. At pagdala doon mga kapatid sa kuweba, ganito nangyari. Nilapa uli ng leon at naukab ang puwit, tanggal ang buntot. At ang sabi ng Usa, niloko mo na naman ako. Talagang papatayin ako. Mali. Sadyang inalis ng leon ang iyong buntot para makaupo ka sa trono ng walang balakid. Balik tayo. So, bumalik naman kayo ng fox at saka ang usa. Pagbalik doon mga kapatid, patay. Kinain. At ang sabi ng leon, good job, good job, good job. Ngayon, ang aking pakiusap sa iyo, kung sasalo ka sa usang ito, akin ang puso at akin din ang utak. Kahit ang ibang bahagi, iyon na. At ang sabi ng fox, mahal na hari, maaaring maibigay ko ang puso, pero hindi ko kayang ibigay ang kanyang utak. Bakit? Wala po yung utak. Hindi yan makakabalik-balik sa iyo hanggang sa malapo mo kung yan ay nag-iisip. The same message I want to convey to all of you. Makinig. Kung susunod ka sa leader, mag-isip ka. Tingnan mo kung ang leader ay nakamuhon sa Biblia. Pagka hindi, monarchy yan. Rule of men and not the rule of God. Paano mahalata ng isang taong pinuno na iniluklok ng mga Pilipino katulad ni King Saul ay dinidemonyo? Number 1, bilisan natin. Invidiousness. 1 Samuel chapter 18 verse 7 to 10. Anong ibig sabihin ng invidiousness? Type it down. I-N-V-I-D-I-O-U-S-N-E-S-S. Invidiousness, ibig sabihin, unfair
or resentment, mapaghiganti, or envious, or animosity to other. Ibig sabihin, siya'y mainggiting, siya'y hindi patas, wala siyang hustisya, siya mga kapatid ay magulo, at walang taong gustong sumunod sa kanyang pamunuan. Like King Saul. 1 Samuel chapter 18, verse 7 to 10. Let's read. And the women answered another as they played and said, Saul had slain his 10,000, and David his 10,000. And Saul was very wroth. Tingnan nyo ha. Saul was very wroth. And the saying, what? This pleased him. Ang dali niyang magtampo. Ang dali niyang leader na sumama ang loob. Ang dali ng leader mawala sa tamang timpla. Paano mo malalaman ang leader ay dinidemonyo? Pagka sa maliit na bagay, pinalalaki niya, magagalitin siya. Pag gusto niyang manatili sa kapangyarihan, kahit siya'y manakit o humadlang, magkikreate siya ng paglilihis ng katotohanan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po ba kayo? Yun ang nangyayari sa ating bansa. Number 2, inconsistent. Ang isang leader na hindi puspos ng banal na espiritu, inconsistent. Huwag na tayong lumayo sa bansang Pilipinas. Maraming mga miyembro, sabi ng Biblia, kung hindi mo kayang sakupin ang iyong sarili, hindi ka makakapamahala ng kahit na anong syudad. Narito, wala. Simba, dili. Magtapat, hindi. Inconsistent. Ang pinuno na hindi puspos ng banal na espiritu ay laging pabago-bago. Ang tawag sa kanila ni Rusty ay fair weather Christian. Katulad ngayon, naunawaan ko naman. Bakit hindi nakasimbang iba? Kasi naulan. Maputi. Inamin ni Carol, hindi ako makakapunta. Parang gusto kong hindi sumimba dahil sayang aking palda, sayang aking stockings, sayang aking sandalyas, sayang aking outfit. Hindi ko kayang pumunta ng simbahan. Pero buti na lang, hindi ka na-demonize ng iyong iniisip at nararamdaman na naig sa iyong banal na espiritu. Kahit masama ang pakiramdam at masama ang panahon, naririto ka sapagkat consistent ka sa Panginoon. Hello? So, ibig sabihin, hindi mo na mahal ang mga Beatrix. Consistent ako sa Beatrix hanggang ngayon. Kung may pagkakataon lang akong magsalita at bibigyan ng pagkakataon magsalita, umagwat siya kay Romualdez. Huwag kang mukhang kwarta. Mabuhay ka sa prinsipyo. Naipain ko na ang buhay ko sa kanila sa pagsasalag sa mamamatay tao. Ito pa namang malayang-malaya tayo nakaposisyon siyang ako'y matakot at ilaglag siya. No. Sumama lang siya sa maling leader. Demonized leadership. Hello? Kaya nga sabi ni Ding, ba't ka umagwat? Hindi na ako pinapakinggan. Kailangan ka ng mayor. Alam ko. Ayaw kong lumulong sa opisina ng feeling ko, Brother Jess, ay babatiin lang ako dahil ako naroon. Hindi katulad ng unang panahon na hindi niya pa alam kung anong gagawin sa kanyang buhay. Araw-araw, pinapatawag ako kahit gabi para siya ipanalangin. Ngayon, wala nang ligtas-ligtas at wala nang presensya ng propeta. Kasi nakubabang na sa demonized leadership ng isang Romualdez. Nanghihinayang ako. Naniniwala ba kayo sa sabihin ko? Masisira sila pag hanggang ngayon nakakabit pa doon sa dinidemonyong pamunuan. Masisira sila. Well, sabihin mo, Pastor,
Hindi ka political analyst. Yes, I'm not, but I am a prophet. Marami na akong sinabi sa mga miyembro, humiwalay ka, huwag mong gawin yan. Pero ipinilit. Ano nangyari? Hanggang ngayon ay parang nasa kumunoy, hindi makaalsa. Inconsistent ang kanilang followership sa kanilang propeta. Sila'y nasa simbahan pagka maraming pera, pagka sinagot sa panalangin, pero pagka wala ng mga kapatid at wala ng ayun na aix at wala ng tupad, ay parang mga lulugulugong Kristiyano na paipis-ipis at simping-simpi at tampong-tampo sa Diyos na sila ay hindi natawag ang pangalan, mga kapatid. Ang pag-asa natin ay nasa Panginoon at ang tiwala ay nasa Panginoon, hindi sa pera ng gobyerno. Bago pa tayo napakaibigan sa kanila, matagal na tayong binuhay ni Kristo. At hanggang ngayon ay buhay pa. And let me tell you something, nawala mga kapatid si Ramos, nawala si Cory, nawala si Pinoy, nawala si Gloria, nawala si Era, nawala mga kapatid, itong si Digong, pero ang pastor nyo, sa mga binanggit ko yung presidente, hanggang ngayon sa kanyang biyaya, pastor nyo pa rin sa kanyang biyaya. Therefore, hindi ako nakasalali sa pagkapastor ng kalooban ng tao, kundi ako'y pastor sa kalooban ng Diyos. Dapat ganun ka rin. Hello, sabi na ngayong asawa, baka mapaubukaw, huwag kang sumigaw. Idinidiin ko ito. Nasa sa inyo na kung ilalako niya ako at ipababaril niya ako sa lansangan. I am protecting God's people as long as I am consistent to the Word of God. Inconsistent. Number 3. Intimidated or insecure. Hari ka, mag-aasal bata ka, ang sabi dito, at tumampo si Haring Saul. Napakamaramdamin mo naman. Nasa ng iyong authority? Nasa ng iyong kumpiyansa? Now, di ba may kasabihan tayo, Brother Kiko, the righteous man is as bold as a lion? Tama. Kung walang kasalanan yung mga yan, lumantad, hindi matatago. Pero hanggang ngayon, nananaguan at ang sabi siya'y may sakit. Due to the declaration of my doctor about my health concern, I cannot face the court. Lumang tugtugin yan, panahon pa ni Arroyo. Kung walang kalokohang itinatago yung mga yan, hindi yung mga yan insecure. Nababaliktad nga eh. Makinig. Yung dinidiin nila, lutang na lutang. Silang nagdidiin, tagong-tago. Salamat sa Diyos sa bagyo at lumutang ang issue ng flood control. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Insubordinate. Number 4. Paano malalaman ang leadership ay dinidemonyo? Insubordinate. Write this down. Pag sinabing insubordinate, mischievous, intractable, hard to control, hard to deal with. Let me repeat. When you are demonized in your leadership, you are insubordinate, mischievous. Ano ibig sabihin ng mischievous? Mamalo, rascal, killer, heartless. Okay? Ikaw ay masama, ikay buktot, ikaw ay banta. Intractable, ibig sabihin, hindi ka mapasunod sa batas. Hard to control. Hindi mo kayang manguna at hindi mo kayang isumunod. Naalala niyo mo yung sinabi ni Erwin Tulfo? Talagang totoong-totoo ito eh. Your Honor. Palibasa walang alam sa batas. Your Honor, for the sake of the sovereignty of the people, it is okay to bend the law. Pero sabi ng PNP, we implement the law without fear or favor. Pero mo, babaloktikin mo ang batas para lamang hindi taong bayan ang gusto makinabang, kundi pagtakpan, hello, pagtakpan ang kanilang mga demonized leadership. Insubordinate, mischievous, hard to deal with. Huwag na kayo mga kapatid, ika nga ay lumayo pa ng tingin. Look at me. Ikaw ba madaling ang pangunahan, pastor?
Are you easy to deal with? Are you lowly and humble and submit to the leadership of your pastor through his word? If not, you are insubordinate. Tumago kay Peter, ang prophets, pastoral conference, October 26, kailangan kita. First preaching mo, the second man. What do you mean second man? Subordinate. Lahat, Brother Kiko, Brother Jess, Brother William, Tatay Ruben, Tatay Magkalayo, even Gaylord and Joshua and David, na nasa leadership role, lahat ng ginagawa mo ay pinagtiwala ng pastor sa iyo, hindi iyong gawain. Walang amen. Kasi insubordinate ang puso mo. Ito ipinapaunawa ko. Kaya mo nagagawa ang Bible study, pinagkatiwalaan ka ng pastor mo. Kaya ka nakatatayo ng pulpito, pinagkatiwalaan ka ng pastor mo. Kaya ka nauutusan doon sa mainit, hindi iyo, kundi ipinagkatiwala ng pastor mo. Pastor, ano, ikaw ang bilang? Hindi! We believe in theocratic form of government. Para makita ko na kayo mga kapatid ay katulad ng pinadeploy ng sundalo, hindi awol sa ginagawa, kundi you are always in connection to your leaders, the way you perform your duty. Halimbawa, meron pinatatrabaho ko sa anak mo, umalis ka, mag-aabot pagdating dito, anak, dapat itong bahay na ito, gagawin mo, etc. Hindi mo ginawa, may ginawa kang iba. Are you subordinate? No, you're not. You're doing the other things that is not instructed to you to do. Ginagawa mong ibang bagay na hindi naman yun ang pinagagawa ng Panginoon, kahit tama pa ang ipinagagawa. Hello? Kaya dapat makinig. Shh. Gaylord, Yes, 33 years na ako na pastor. Napatay kong patay. Sabihin niyo lang sa akin kung kayo'y suya na. But don't you worry because the feeling is mutual. Hindi lang ikaw nagtitiis sa akin, pati ako tinitiis kita. Hello? Sabihin mo sa Diyos, alisin ako, palitin ng bago. Pag malinaw na malinaw sa akin yan, aalis ako. Pero huwag kang kukuha ng haring katulad na ginusto ng tao na hindi naman ang Diyos mismo ang naglagay, nakapalit ko rito. Hello? Hello? Oh, sino ka naman gusto lagi magpastor din eh, ikabali-bali na nga ang buto sa aksidente. Nagkatrangka-trangkaso na nga. Nagkasakit-sakit ang asawa. Hindi naman ako yumaman. Wala naman ako masasabing may pagmamalaking ekta-ektaryang lupa't binigyan ako ng bagong sasakyan ng miyembro. O kaya ako'y pinaliguan mga kapatid ng limpak-limpak na salapi na buwan-buwan na talagang maglalaway ang ibang mga pastor sa akin dahil ako'y pinaliguan ng sobrang pagmamahal. Eh bakit nararito? Hindi dahil kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. Amen. Kung sawa na ikaw sa akin, mas lalo ako. Wala ka pa rito, narito na ako. So you ought to be subordinate. Next, ill at ease. Ill at ease. I-L-L, David, A-T, at ease. Ibig sabihin, hindi mapalagay. Gusto kong mayaman na bakit saan nanggaling itong kultura ito ng pagnanakaw at tutulo ang luha. Hindi ko maintindihan bakit nangyari ito. Walang budget na lalabas na hindi permado ng presidente. Tama ko mali? Nagmamaang-maangat siya. Ill at ease. 1 Samuel chapter 16 verse 14 to 15. O sa inyo namang mahangain kay Benny. Pastor yan. Nasa politika. Basang-basa ng papel. Sambahi pa. Luhod ka pa kay Benny.
1 Samuel chapter 16, verse 14. Basahin po natin. 16, verse 14. Siya nga kayo, may sakit ako eh. Kaya ginigain ko pa ang composure ko bago ko makapagsalita para hindi mali-mali. May gining slow but sure. Long but sure. Amen. Capital letter, ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay gilid kay Saul. At isang masamang spirito, saan ang galing? Na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kanya. Hindi makakatulog ng mahimbing ang mga sinungaling. Hindi makakatulog at guguluhin ng konsyensya, il at is, ang mga taong hindi puspos ng banal na Espiritu. Injurious. Ano yung sabihin ng injurious? 1 Samuel 22:14-20. Here's the meaning for the word injurious. Threat, harmful, terroristic. Threat, harmful, terroristic. Yan ang ibig sabihin ng injurious. Ibig sabihin, mapanakit, mamamaslang, mamumuksa, terorista, mamamatay tao. Pero si Lapid, bago pa sa kasalukuyang administrasyon, nag-expose na siya. Patay. General Bantag ng Bucor, na iniluklok ng digong, papatayin ng bagong administrasyon. Nagtago para sa buhay niya. David, tinutugis ni King Saul. 1 Samuel chapter 22, verse 14-20. Please, David. First Samuel 22:14-20. Tagalog. Na magkagayoy sumagot si Amalek. Ang bigat na kasalanan nito, Kiko. Na magkagayoy sumagot si Ahimelech sa hari, King Saul. At nagsabi, at sino sa gitna ng lahat ng iyaong mga lingkod ang tapat na gaya ni David? He promoted, ito'y high priest sa templo, Kiko. Dahil gustong patayin at ipalabas sa templo si David para patayin. Siya ang saserdote. Na magkagayoy sumagot si Ahimelech sa hari at nagsabi, at sino sa gitna ng lahat ng iyong mga lingkod ang tapat na gaya ni David? Na manugang ng hari. Di ba sinong makakapatay ang kalahati ng kaharian ibibigay sa kanya at ang kanyang angkan ay titira sa kaharian na may mataas sa sweldo at hindi magbubuwis kahit kailan. Amen. At ibibigay ko ang aking panganay na anak pero hindi na gusto ng Miriba, ang ibinigay mga kapatid si Mikal. At yun na kaya tinawag na sa gitna ng lahat ng iyong mga lingkod ang tapat na gaya ni David na manugang ng hari at tinatanggap sa iyong ulo at karangal-dangal sa iyong bahay. Ibig sabihin ng high priest, siya nagbibigay ng karangalan sa iyo. Siya ang pumatay ng kalaban ng Pilisteo. Kaya ikaw ay merong kaharian because of David. Napakatapat niya. Pinasimulan kubagang isang guni siya ngayon sa Diyos. Malayo sa akin, huwag ibintang ng hari ang anumang bagay sa kanyang lingkod na itinatago ko si David o sa buong sambahayan man ng aking ama sapagkat walang nalalamang bagay ang iyong lingkod tungkol sa lahat na ito, munti man o malaki. Anong ginawa dito sa high priest? Next verse. Bantayan nyo ha. At sinabi ng hari, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Ahimelech, ikaw at ang buong sambahayan ng iyong ama. Diretso, mga high priest yan. At sinabi ng hari sa bantay na nakatayo sa palibot niya, pumihit kayo at patayin ninyo ang mga saserdote ng Panginoon, sapagkat
ang kanilang kamay man ay sumasakay David inggit, righteous leader, anointed leader, spirit-filled leader, kinaiinggitan ng demonized leadership of King Saul. Amen. At sapagkat kanyang nalaman na siya'y tumakas at hindi nila ipinakilala sa akin o hindi niya ipinaalam, ngunit hindi iniibig ng mga lingkod ng hari, ayaw ng mga sundalong patayin ng high priest Joshua. Kaya naman, merong mga bumabaliktad na testigo ngayon sa korte. Tama ko mali? Tama ko mali? Tama ko mali? Alright, yun, bumaliktad sila. Ngunit hindi iniibig ng mga sundalo ng hari na iunat ang kanilang kamay upang daluhungin ang mga saserdote ng Panginoon. Ano nangyari? At sinabi ng hari kay Doeg. Doeg means barbarong tao na walang puso. At sinabi ng hari kay Doeg, pumihit ka at iyong daluhungin ang mga saserdote. At pumihit si Doeg na Idomeo at kanyang dinaluhong ang mga saserdote at kanyang pinatay ng mga araw na yon. Ilan po? Pakibilang? Please, ilan? 85 lalaki na nagsusuot, kumbaga sa Katoliko, sutana ng epod na lino. Diretso pa. Nasihang ba siya napatay ng 85 ng mga saserdote? Hindi. At sinugatan ng talim ng tabak ang Nob, ang bayan ng mga saserdote, lahat ng angkan, ang mga lalaki at gayon din ang mga babae, ang mga bata at ang mga pasusuhin, at ang mga baka at ang mga asno at ang mga tupa ng talim ng tabak. Injurious. Makinig. Kagabi ko lang nakita sa Facebook, Kiko, nagsalita si Senator Jinggoy Estrada. Nag-search siya. Ang napatay sa panahon ng Pinoy administration, ng Gloria, 96,000 Pilipinos. Nino? Ng mga makakaliwang komunista, sundalo, pulis. Ilan ang napatay? 96,000. Kaninong panahon? Hello, nandiyan ba kayo? Kay Gloria. Sunod, na kanyang inihanay. Ang napatay sa panahon ng Pinoy na pinalitan ni Digong ay 85,000 ng sundalo at mga pulis. Sino pumatay? Mga komunista. Ang napatay sa panahon ni Digong sa kanyang hearing, revelation, kay Digong ang napatay ay 33,000 lamang. Are you with me? At ang marami dyan ay mga protector ng droga. Kung hindi naman lalaban, hindi mamamatay. Kaya nga tinawag na war on drug act. Meron bang paalaala ang mga komunista? Kapag dumaan ang mga sundalo, huwag kayong dadaan dito dahil raratratin ko kayo. Walang ganon. Kundi puro lahat at traidor sa panahon ni Gloria at sa panahon mga kapatid ng Pinoy. Pero nag-abiso si Digong, alam yan! Huwag niyong subukan. Masisira ang buhay niyo. Matigas ang ulo. Lumaban. Mga drug lord, drug pusher, drug user. Are you with me? At yun ang minamagnify ng ICC na iligal na dinukot ang isang Duterte dinala sa Hague. Bakit si Pinoy hindi nadala doon? At bakit si Gloria Arroyo hindi nadala doon? Mas maraming namatay na mga sundalo tagapagtanggol ng bansang Pilipinas. Nangyayari lang ito because of demonized leadership. Injurious. May katapusan ba ang leadership na ito? Yes. Invidiousness, inconsistency, intimidated, insecure, insubordinate, ill at ease, and injurious. Listen to this in my conclusion. Not all can be weighed as gold. Some
some of the olds are dirty old men. Sa Tagalog, hindi lahat ng sinauna ay dapat timbanging ginto. Tama. Yung ating ararong sinauna, ginto yan. It's part of the culture. Pero marami tayong politiko kung kailan tumanda, saka mga demonyo ang asal sa bansang Pilipinas. Hello? Hello? Some of the olds are dirty as dirty old men. Gold, but fancy and dirty. Dirty heart, dirty hands. Nakaw dito, nakaw doon. In conclusion, buksan ninyo ang 1 Samuel Lord, sana makita ko po. 1 Samuel 24. May katapusang ba, Lord, ang ganitong leadership? The answer is very, very yes. Mahahango ba ang bansang Pilipinas sa malademonyong teroristang leadership ni King Saul? Yes. Isang araw, nasukol si David. Ito yung kuweba. Narito sa kabilang kuweba, si King Saul. Napagod na sa katutugis kay David. Narito naman si David. Ang ginawa ni King Saul, itinusok ang kanyang sibat. At meron siyang robe na suot dahil taglamig sa gubat. Nakita ni David na doon sa kabila nagpahinga si King Saul at hindi naman namalayan ng sundalo ni King Saul na si David na sa kabila. Tingnan nyo ha, listen. Sabi ng mga sundalo na 600 na na-train ni David sa Cave of Adullam, yan na, ang Panginoon ay sumasa iyo. Patayin mo na ang hari. Ganito ang sabi ni David, malayo nawa sa akin na ipatong ko ang aking kamay sa isang haring pinahiran ng langis. I said, malukwas, dapat ating tutulan ng legal and spiritual procedure. Hindi sa kamay ni David, babagsak ang kamay ni King Saul, kundi ipinagpapasa Diyos niya ang lahat ng digmaan sa buhay na meron siya. Ngayon, tingnan niyo po. Sabi ni David, huwag niyo akong pangunahan. Dito lang kayo, matyagan niyo ako. Suspense ito eh. Gagapangin ko habang tulog ang mga sundalo. At ginapang ni David. At kumuha ng itak na ipinatay niya sa leeg ni Goliath, William. At yung laylayan ng kanyang robe, nilaslas niya. Hindi niya pinatay. Para maniwala si King Saul na napakadalit na sa kamay na niya para patayin ang hari, pero hindi niya ginawa. 1 Samuel chapter 24. Basahin po natin. Verse 15. Verse 14. Tagalog, 14. Sinong nilabas ng hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso? O isang kuto? Ganyan magsalita si David. Maging hukom nga ang Panginoon. At hatulan tayo at tingnan at ipagsanggalang ang aking usap at iniligtas ako sa iyong kamay. At nangyari, nang makatapos si David ng pagsasalita ng mga salitang ito kay Saul, ay sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. Diretso, parang nagsisisi, parang tunay. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kaysa akin. Sinabi niya na, lalong matuwid si David kaysa kay King Saul. Sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng
ng ano? Mabuti. Samantalang ikaw ay aking ginantahan ng masama, diretso. At iyong ipinakilala sa araw na ito kung paanong gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako, pinatay. Sapagkat kung nasumpungan ng isang tao, kung iba yon, ng kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Kaya't gantihan ka, nawa ng Panginoon, ng mabuti, dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Next, ang sabi dyan, at ngayon, narito, talastas ko, pamula sa bibig ng demonyo leader. Dito lang siya tumama, Gelo. Ngayon, narito, talastas ko na ikaw ay tunay na magiging hari, at ang kaharian ng Israel ay matatatag saan? Sa iyong kamay. May pakiusap lang siya pag nawala na siya sa pagkahari. Isinumpa mo nga ngayon sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo lalagutin, papatayin o puputulin ang aking binhi pagkamatay ko, at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking magulang, Benjamites. At sinumpa ni David kay Saul, at si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga lalaki ay umakyat sa katibayan. Listen. Minsan ang preaching ko sa iyo, magaspang, masakit, below the belt. Papatayin niyo ako sa galit. Will you attack me? Ito si David. Kung si tatay ay namamalo sa kanyang mga anak na lalaki, sabi ni tatay, Pastor, bakit gagawin ng aking mga lalaki? Noong ako'y mag-iinom, paisilit ako na takot. Ay alam na masasampig ako eh. Ngayon ako'y naborn again at di ako namamalo, ay wala silang takot. Ibalik mo ang pamalo. Hindi ka nakakasala na paluin mo ang iyong anak. Sabi ng Bible yan, hindi yan sabi ng tatay ng may tatay. Hello? Nandyan ba kayo? Nandyan ba kayo? Sabi ng Bible yun eh. Kung sakali bang dalhin ko kayo sa mga imposibleng paggawa, susunod ka? 2 million doon natin. Pagsasamahan ba natin yan? Alam naman yung pastor na kami mahihirap din eh, bakit kayo pipilit ang proyekto niya na hindi tanggapin kung anong meron? Matagal na tayo nagtiis na ganito tayong katawa-tawa na tayo kahiya-hiya. Ngayon, hinahapak ko mga kapatid mula sa inyong normal na buhay sa direksyon ng Panginoon na meron tayong mapatunayan bago man tayo pare-parehong mawala. Para may pamana tayo magandang simbahan sa susunod na henerasyon, sa anak ni William, sa anak, magiging anak ni Micah. And I believe, hindi magbabago ang healthiness ng anak ni Micah. Ako'y naniniwala, sa apo ng tatay magkalayo, maghahanap yan ng katulad ng simbahan talagang tinuturo ay Biblia. Ako'y naniniwala si Jess, kasi uugod-ugod na, ay gusto niyo makita kanyang mga apo ay nasa simbahan ito. Makikita natin pagguho ng pagguho ang ating simbahan, wala tayong magandang ipapamana. Sapagkat matagal na kayong sumuway sa leadership ng inyong pastor, sarili niyong kaharian ng inyong inuuna at hindi kaharian ng Diyos. Galit ka? Galit ka ba? Ang mahusay na miyembro na may pagdadalhang promosyon ng Diyos katulad ni David, paano kung wasakin ang dinidemonyong leadership? Isa lang. Buksan niyo yung Biblia, David, sunod-sunod. How to quash demonized leadership. 1 Samuel 18 verse 5. Bilis. 1 Samuel 18 verse 5. At, basahin nyo, sabay, go. At lumalabas si David saan man suguin ni Saul. Bay, sinusugo pala. Good pala ang espiritu na David. Eh, anong sunod? At siya'y? O, tanong ko, mabait ka ba? Na miyembro ni Pastor Darrell.
Mabait ka ba sa tatay mo, sa pamilya mo? Mabait ka ba ng mamamayang Pilipinas? At lumabas si David saan man suguin ni Saul at siya'y nagpakabait at iniligay ni Saul siya sa mga lalaking mandirigma, promoted agad. At minabuti ng paningin ng buong bayan, natutuwa ang mga tao. At gayon din ng paningin ng mga lingkod ni Saul. Ano ang susi dyan? David behaved himself. Number 2, 1 Samuel chapter 18 verse 14. 14. Sabay-sabay natin magbasa. Ready? Begin. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay now, sabi dito, at naging mabait. Una, sa English, and David behaved himself before King Saul. Pero ito, nagpakabait. And David behaved himself wisely in all his ways. And the Lord was what? Eh di puspos ng banal na espiritu, hindi dinidemonyo pagka ang mga miyembro ko ay matalinong nagbe-behave ng kanyang sarili. Amen. Number 15. Number 15. Nang makita ni Saul na siya'y napakabait, ay ano? Si Saul na hari ay natakot sa kanya. English, David. Wherefore when Saul saw that he behaved himself, David kanina, wisely. Sunod, he behaved, ano? Wisely in all his ways. Pangatlo, he behaved himself. Kayo na magbasa. Very wisely. At pagka ganyan ang kanyang pinuno, ang haring Saul ay takot na takot sa kanya. Another verse. 1 Thessalonians, verse 30. 1 Samuel chapter 18, verse 30. Kasi nalulungkot ako habang tumatagal ang mga miyembro ko, walang behavior eh. Unbecoming, oo. Sanay na. Kasi bati-bati kay pastor, lampas na magsalita, wala nang galang, wala nang respeto. Amen. Amen. Oo, maraming ganyan. Verse 30. Tagalog mo na, David. Ang sabi dyan, nang magkagayoy lumabas ang mga pangulo ng mga Pilisteo at nangyari na sa tuwing sila'y lumalabas ay nagpapakabait si David kaysa sa lahat ng mga lingkod ni Saul. Sa gayon, ang kanyang pangalan ay lalong ano? Alam mo bang mamahalin ka ng lahat ng tao pagka nagpapakabait ka ng higit sa lahat? Kung may magre-rebelde sa pastor yung ikaw, huwag ka sasama. Hindi ka kamahal-mahal. Dahil ikaw nagtitrigger ng pagre-rebelde. Kung rebelde ka sa tatay mo, huwag kang sasama. O magsasama ng iyong mga kapatid. Gaano man kasama ang tatay mo, katulad ng ginawa ni David, hindi deserving si King Saul na sundin ni David. Amen. Hindi deserving ni Saul na igalang ni David. Hindi deserving si King Saul na siya'y buhayin ni David. Pero dahil may kapuspusan ng banal na espiritu sa David, he behaved himself wisely, and he behaved himself very wisely. At sa English na yan, then the princess of the Philistines went forth, and it came to pass after they went forth that David behaved himself more wisely. Dapat habang tumatagal tayo, pabait ang aking miyembro matapos siyang pagpastoran ni Darrell ng mahigit na 30 taon. Hindi dahil ko, kundi dahil nang tumawag sa akin at ibinigay ako sa inyo at wala akong dapat makita na mga miyembro ay mga manunluwag o lapaskangan o matigas ang ulo o kaya mapaghiganti o mapagpanta o may kimkim na galit. Sino man nagkikimkim ng galit sa kanyang pastor? Sabi ng Biblia ay mamamatay tao. Sa lahat naman ng mga taong inyong kagagalitan, pastor nyo ba?
Yung kayo ngayon niluraan sa karsada nilampasan ninyo. Di nyo pinatulan. Yung ang dinaya kayo sa negosyo at ginamit kayo. Hindi kayo lumaban. Yun naman, dalhin ko kayo sa simbahan, magtayo tayo ng magandang simbahan. Dalawa lang naman ang ibig sabihin, mga kapatid ng pagkakaganda kay Lord. Alam mo kung ano yun? Gusto niyo malaman? Ang magsasalita kang ayaw mo, o tahimik ka lang dahil hindi ka susuporta para hindi halata. Hindi ko kaharian. Malinaw na malinaw dyan, kahit lumang tarpulin bambam, ang pangalan ng simbahan dyan ay The Lord Jesus Christ Bible Baptist Church. Kahit na matunaw ako dito, hindi ako nang-aagaw ng kaluwalhatian ng Panginoon Kristo. Si Kristo ang tinataas ko. Bakit pag binaha at binagyo ang mga lupa at ari-ari ng mga miyembro, kahit magkang-uutang kung saan-saan, maitaguyod lamang ang dangan ng kanyang pamilya. How about ang dangan ng ating simbahan? Hanggang kailan natin hahayaan ito'y magtutulo-tulo? Hanggang kailan natin ito hahayaan na guguho? Hanggang kailan natin hahayaan na tayo pinagtatawanan? Wala tayong ginagawa. Ngayon mga kapatid, malumanay kong sinasabi na mag-iisang taon na wala pa tayong naiipon sapagkat hindi mo prioridad ang ating simbahan. Hello. Your church is not your priority. What your priority is yourself. Kahit maubos kayong lahat, hindi mapipigilan ng aking bibig na sabihin ang dapat sabihin. Kung nakatungtong ito sa salita ng Diyos. Ang dami nating pamilya dito, hindi natin maitayo ang 150,000 na pang-umpisa ng fasad. Hindi natin makapon ang tulog. Ang dami natin dito. Bakit pagpamilya nyo, iisang pamilya, buo? Pero bakit simbahan mga kapatid? Hindi natin mabuo. Sa kalahating milyon na ating pinag-usapan na pledges na nakahanay dyan, ang akin ay 100,000, kay Jonah ay 30, kay Abigail ay 20, kay David ay 50, kwentahin mo. Magkano? Sa pamilya pa lang namin, 200,000 na. Ang natitira mga kapatid sa kalahating milyon ay paghahati-hatian ng napakarami kong miyembro. Malu, makikiusap ako sa iyo. Isinama ko ang pangalan mo sa OFW TLJCBBC Ministry. Ako'y madalas na i-interpret ng mga miyembro pagka nanghihingi ako ng pera na matagal na kanilang kinimkim, ay pinag-iisipan ako hindi maganda. Ikaw na ang magsabi sa kanila. Tulungan ang simbahan ayusin ang ating proyekto. Tayo tumay lahat, tayo po'y mananalangin. Lagyan natin si Brother David na liga rito sa unahan ng magwakas sa kanila. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Alam ko na ang puso ng lahat sa amin ay ayaw namin sumunod sa mali na mga pamamalakad o nababalutan ng kalimutan, Panginoon, na isipan. Ito man ay sa sekular at ganoon din sa aming buhay espiritual. Pero tila merong pumipigil sa amin na lubos kaming makasunod at maitama ang aming mga hakbang at maging isa kami na makakatulong at makakataguyod ng aming simbahan na namulat kami dito sa kaligtasan
Nawa po, Panginoon, maalis sa puso't isipan ng mga anak mo ang maling kaisipan. Dahil sa tuwing yun ang aming paiiralin ay walang mangyayari, unang-una sa paglabon ng aming buhay espiritual. Dahil tinatago namin ang aming mga sarili sa tuwing kami ay tinatamaan sa mensahe, ay lagi namin ipinapasa sa iba na hindi naman ako yun. Ngunit nagtatago ang karamihan sa amin. Iba ang sinisisi at hindi tinatanggap para sa sarili upang magkaroon ng pagbabago at kalabo ang buhay espiritual. Laging nagtatago sa salitang bakit kami na lang palagi. Hindi nila namumulat ang kanilang mga isipan na sila ang binigyan ng oportunidad ng Diyos upang magamit. Pagkos sinahayaan nilang ang kanilang mga isip ay demonyuhin, maging mali ang kaisipang patuloy na kanilang ipinamumuhay. Kaya ang gawain dito sa lugar ng Mabini ay nahantong na lamang sa ganito na walang kalabuan, hindi lang sa bilang ng mga tao, pagkos sa aming representasyon sa publiko, itong aming sambahan. Marami nagtatanong na bakit ganito ang kalagayan. Hindi namin masabi kung ano ang totoong kalagayan at nagiging dahilan para maiwasan ng batikos, pero naway mamulat ang lahat sa amin na hindi lamang representasyon ng aming sarili ay ang aming pang-araw-araw na buhay, bagkus representasyon din naman kami ng iglesyang ito. Pangalan ni Jesus ay ano pa ang aming ipapangalandakan sa sanlibutan, na kung ano yung aming ipinapakita ay hindi namin mahagitan kung ano ang nasa sanlibutan. Kaya muli, Panginoon, sa hikayat ng mensahe ng Diyos ngayong umaga, maging malinaw sa iyong mga anak na hindi lamang ang namumuno dito sa sekular ang sinasaniban ng banal na espiritu, bagkus ganun din ang isipan ng karamihang mga Kristiyano, anak ng Panginoon dito sa iglesia nito. Hinahangad namin na kami umunlad, ngunit hindi kami gumagawa. Hinahangad namin ang magandang resulta, ngunit ayaw namin mapagod. Hinahangad namin ang tagumpay, ngunit walang gusto na iabot ang kamay, walang gustong magsakripisyo. Nawa, Panginoon, magising ang bawat isa sa amin. Hindi biro ang aming buhay espiritual, hindi biro ang paghakbang sa katapatan. Ngunit kung ito ang magpapakita ng aming pagmamahal sa iyo, naway magawa namin lahat ito. Nawa, huwag kami mabulag sa ano ang aking kakainin, ano ang para sa aking pamilya, bagkus ang isipin namin ay ano ang maipagkaloob sa Diyos. Napakarami na ng biyaya na amin natamasa, ngunit ang mga kamay at puso ng bawat isa sa amin ay patuloy na palayo ng palayo. Nawa sa pagdami ng biyaya ay ganun din naman ang pagdami ng ating paggawa sa Diyos. Muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo at kupurihan at salamat. Kilusin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Maging bukas kami sa realidad na kung ano ang sitwasyon ng aming simbahan. Mamulat kami sa ano ang dapat namin gawin para na maitaguyod ang aming sinasabing simbahan ng Diyos. Kaya muli, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa bawat isa. Mamulit pa salamat at po ang mandalaman sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay dumako po sa special offering. Kuya Willard, pa-sulo naman ito dito sa gitna. At hiliin po natin, Preacher Jess, ipanalangin mo po ang ating pagbibigay ngayon.